PNP o ng Philippine National Police ang Task Force Sagip Anghel para hanapin ang mga nawawalang bata. Mahigpit ding ipinag-utos ng ahensya sa lahat ng pulis sa Metro Manila na dalhin sa DSWD o Department of Social Welfare and Development ang mga namamalimos na may kasamang bata. Nagbabalik si Mariz Umali. Yakapin mo si mama, yakapin mo si mama. Yakapin mo, yakapin mo. Sa higpit ng kaniyang yakap, bakas ng labis na pagkasabik ng inang si Lina sa kaniyang anak nang muli silang magkita. Biyernes Santo pa nawawala ang bata. Matapos daw ang puspusang paghahanap ng kaniyang mga kaanak at nang makita sa balita ang mukha ng bata, itinurn over ng pulisyang 9 na taong gulang na bata sa DSWD Manila kaninang umaga. Maraming salamat po sa 24 oras sa GMA, sa lahat-lahat po ng tulong na ginawa po nila sa paghahanap sa anak ko. Sana po marami pa po kayong matulungan na katulad sa anak ko pong nawawala. Naibalik man ang bata sa kaniyang pamilya, baon-baon naman niya ang hindi ka nais-nais na karanasan mula sa isang lalaking niyaya siyang isama. Nang nabubuhat. Bubuhat? Ng ano? Ng container. Inusuntok niya ako. Sinusuntok kayo? Kinukurot. Tapos pinapalo. Papamedical natin siya. Ay under natin siya ng counseling, no? Napasok to ng child abuse kasi meron ito exploitation eh. At imbitahan natin tong tao na to for questioning. At pagka nalaman natin na talaga meron ginawa tong hindi tama, base na rin doon sa impormasyon na kuha natin sa salaysay ng bata, papanagutin natin sa batas to. Laking tuwa rin ng inang si Joan Reyes na mahagkang muli ang 10 taong gulang na anak. 4 na araw na wala ang anak ni Joan na siyang kasakasama niyang nagtitinda sa Luneta. Lumalabas na nasagasaan pala ng isang motorsiklo ang bata kaya itinakbo sa ospital. Maraming salamat po na nakita po yung anak ko. Napakasaya ko po. Sa Pasay naman nadatna ng GMA News ang madamdaming pagtatagpo ng mag-asawang Joel at Grace Kalimag at anak nilang si John Gabriel. Nawala si John noong linggo matapos mapalayo sa kanilang bahay sa Barangay Piñahan, Quezon City. Buti na lang at may isang pamilyang kumupkop at tumulong na maibalik siya sa kaniyang magulang. Uso po yung kinakatay yung bata, yun ang nasa isip ko. Kaya, pansamantala, kupkupin muna natin to. Matapos ang 2 araw na paghahanap, masaya rin ang mag-asawang Mejorada na mahagkang muli ang anak nilang si Jay. April 9 na magising ang 4 na taong gulang na bata at hinanap ang kaniyang mga magulang. Lumalabas na isang tanod naman ang nagmagandang loob at dinala ang paslit sa Women and Children's Desk ng Barangay Arenda. Saya na po, takot na po. Na ano? Mga makaanong mangyari, hindi na po namin pababayaan. Salamat nga ako eh. Na ano? Nga, buhay pang anak ko. Isang 9 na taong gulang na batang lalaki rin ang na-turn over sa Pasay City Police Headquarters. Erwin at Huerta raw ang pangalan ng batang taga-Naik, Cavite. Ay, dito na ako. Dahil sa sunod-sunod na ulat tungkol sa mga nawawalang bata, binuo ng PNP ang Task Force Sagip Anghel na tututok sa mga ganitong kaso. Sabi ng National Capital Region Police Office, sa ngayon wala raw na itatala ang PNP ng mga sindikato na nandudukot ng mga bata. Iniutos na ni NCRPO Director Leonardo Espina ang agad na paglutas sa kaso ng iba pang nawawalang mga bata, kabilang ang 2 bata sa Taguig at Parañaque. Utos niya sa lahat ng pulis sa Metro Manila dalhin sa DSWD offices sa mga namamalimos na may kasamang bata. Kunin niyo lahat muna. No? Dalhin niyo sa DSWD, patawag yung mga magulang in coordination with the DSWD. Pag na-authenticate yun, na-validate ito magulang ko, etc., etc., then we release them to the parents. Mariz Umali, GMA News.